Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Justice system po sa Pilipinas, gumagana pa ba o hindi na? Kasi dito sa nakaraang Senate hearing, parang pinalalabas ni DOJ Secretary Remulla na during panahon po ni Pangulong Duterte, wala pong justice system na gumagana sa ating bansa. Ngayon, naging contradicting yan after niyang sabihin kay Senator Amy na after ngayon daw sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, gumaganda na raw ang justice system ng Pilipinas. Ngayon, panoorin po natin tong reaction video ni Attorney Neil Abayon regarding dun sa mga sinagot ni DOJ Secretary Remulla dahil sa para sa kanya gumagana po ng maayos ang ating justice system at mali po yung sinasabi ni DOJ Secretary Remulla. Kaya ito, panoorin po natin itong reaction video ni Atty. Neil Abayon dahil sa Makapili TV, ibabalita po natin yung mga balitang hindi masyado o hindi ibinabalita ng mainstream media. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot na po yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. By the way, pa-shoutout po kay Atty. Neil Abayon. Pa-subscribe po sa channel niya at napakaganda po ng kanyang mga paliwanag regarding sa mga isyong legal tulad po dito sa pagkaka-aresto kay Pangulong Duterte. Ito, panoorin po natin ito. Kami nga walang blatter eh. Ang problema nga ho dito, napakarami hong namatay na ang death certificate nga nakalagay po cardiac arrest pero may butas po sa ulo mula sa bala. So Yun ang tama yung kakaiba. yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yun. So, Nagkaroon tayo ng problema nung panahon na yun na hindi ho talaga maimbestigahan na maayos kasi pati ho ang piskal tinatakot po ng pulis nung panahon na yun eh. Noong panahon na yun, Okay. ngayong panahon ngayon, hindi ba pwedeng Hindi magaya? ngayon ho, mas maayos ngayon Kung sapagkat sinisigurado Okay. po namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi Okay, naman katulad ng pause dati. mo na, pause mo Kung ano na. sabihin ng pulis, dapat masunod. Okay guys, so kung makikita nyo, may dalawa agad interesting points dito. Unang-una, ina-emphasize po ni Senator Amy yung quote-and-quote nung panahon na yon, referring to dun sa Duterte admin. Tapos sinabi naman ni Secretary Boying Remulla, sumagot din po siya na iba na daw yung panahon ngayon kasi sinisuguro na daw nila. So those are very strong statements po from both parties. Pero anyway, panoorin pa po natin para mas maganda pa yung maging discussion ko later on. Okay? Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh, nag-iba na. Hindi ko rin pwedeng tanongin yun sa mga nagdepanda sa ICC. Hindi naman po kayo namin hawak yung mga taong yun eh. Hindi namin sila kilala. Okay. As a matter of suggestion, if I may. Wait. Yung mga biktima ng EJK. Okay, so yung police sinabi po reported- ni Secretary Boying is hindi daw nila mapilit yun dun sa mga tao sa ICC. Pero however, since murder po, that is a crime against the public, hindi naman po yun siya private crime. Actually, kahit sino po pwede mag-investigate yan eh. So that is actually the function po yan ng police natin to, record all the evidence, gather the evidence, to investigate and to eventually submit it to the DOJ, specifically sa mga office of the prosecutor, to conduct the proper preliminary investigation for the cases. So, in short, yung point ko po, kung gugustuhin po sana mag-prosecute talaga ng administration ngayon, kaya naman po nila yan kasi may means naman po yan sila because again, that is the function of the police force natin na mag-conduct na investigation, di ba? Kaya nga may yung CIDJ, yung criminal investigation, and then kung may sufficient na, tingin nila may ngayon, reasonable certainty for conviction, pwede nila yan ngayon i-refer dun yung mga findings sila to the DOJ, yun nga sa prosecutor's office para mag-conduct din yung prosecutor's office ng sarili nilang preliminary investigation. Okay, so yan na yung comment ko so far in relation dito sa discussions. Okay, so ngayon tuloy po. Ang isa pa nakakatawa sa sinabi ni DOJ Secretary Remulla na tinatakot daw ng mga pulis yung mga prosecutor. Unang-una, sa palagay ko, mas natatakot pa nga yung mga pulis sa prosecutor. Gawa nga nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Ini-insist nila na yung mga biktima na sinasabi nga ng EJK is mag-file ng kaso. Ngayon, sinasabi ni DOJ Secretary pa nga dyan na wala raw police blatter regarding dun sa mga namatay na sinasabing biktima ng EJK. Bakit di nyo kasuhan yung mga police station or mga police na nakakasakop o yung may mga ganong klaseng insidente na bakit walang police report regarding doon sa mga sinasabi lang EJK, 'di ba? At isa pang punto, 3 taon na pong wala sa pwesto. I mean, hindi lang 3, 'di ba?
2022 o tama, mga ganyan, mga 3 years na pong wala sa puwesto si Pangulong Duterte bilang presidente. So, nasa administrasyon ni Bongbong Marcos yung lahat ng means para makasuhan si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Pero ang nakakapagtaka, ni isang kaso walang naka-file. At lahat dun kaya sila daw tumakbo doon sa ICC dahil hindi raw nila mapapanagot dito si Pangulong Duterte. Eh, paano pananagutin kung wala ngang naka-file na kaso? Siguro dahil wala silang makukuhang magtuturo kay Pangulong Duterte kaya tumakbo sila doon. Pero yun nga, dahil nga wala naman jurisdiction dapat ang Pilipinas sa ICC, eh himinekos-mekos nila at yun nga, naisa katuparan nila yung kanilang plano. Sabi nga ni DOJ Secretary Remulla, done deal na yan. Nandun na, tapos na yung mission nila na mapatanggal dito si Pangulong Duterte. So, done deal. Tuloy po tayo. At ito pong diniscuss ko yung sa panahon noon versus sa panahon ngayon. This is very important po regarding the case. Hindi lang sa pag-arrest dun sa kay FPRRD but the case itself po because yun nga, in the ICC we also have what we call the issue on admissibility or non-admissibility of cases sa ICC in relation dun sa rule on complementarity ng ICC. Okay? Kaya in-emphasize at in-explain ko na po agad yung part na yun yung sa panahon noon versus panahon ngayon. So ngayon tuloy po tayo. And investigate na yung mga biktima ng EJK. Ang mga police report nila ay cardiac arrest pero may buto sa ulo. That number's in the thousands, ma'am. Why does the Senate try to investigate that and investigate the circumstances surrounding that? Maybe, ma'am, you can come up with a more cohesive report regarding this matter. Yes, I'm ma'am. not trying to put words in your mouth, ma'am, on what to do. It's a merely Okay. suggestion. No, I Binaback already to you asked- po. I already Binaback asked to you ni SOJ Senator earlier John kung may Wick. listahan, But but there's there's no Senator Amy. investigation, ma'am, into the deaths by Okay. cardiac arrest but with a hole in the head. Kaya nga This is the sinasabi Senate ko, may investigate that listahan. Okay, comment muna tayo guys. So kung makita po nyo, tinatry i-back to you ni Senator John Wick kay Senator Amy yung EJK. Una-una po, tama naman yun na dapat investigahan din talaga ng Senate yung mga extrajudicial killings. However po kasi dito sa current investigation na ginagawa po ni Senator Amy, this involves yung circumstances surrounding the arrest of FPRRD. So kung ako po tatanungin sa proper court proceedings po niyan, pwede po yan siya objectan. For discussion purposes lang let's assume lang na court proceeding talaga to. Kung let's say si Senator John Wick dito is a lawyer tapos he starts questioning yung mga ganong question sa isang witness, pwede po yan objectan ng opposing counsel on the ground that it is irrelevant to the current case being discussed because yun nga po, the current proceeding dito na kinoconduct ni Senator Amy is the circumstances surrounding the arrest. It does not touch on yung sa investigation sa EJK mismo, okay? But again, tandaan po nyo, emphasize ko lang ang sinabi ko po unang-una is proper din talaga at dapat imbestigahan ng Senate din talaga yung mga extrajudicial killings. However, in this situation po kasi hindi yun yung iniimbestigahan. This is an investigation surrounding the circumstances of the arrest of FPRRD, okay? So yun nga po, if this will So dito sinoplak ni Attorney Neil yung sinasabi nga ni John Vic ni SIJ Remulla. Magkapatid po baka kasi medyo malito kayo. Magkapatid po yan inappoint ni Bongbong Marcos. Yun nga, kung sa korte nga daw yan, pwede nang mag-raise ng objection yung yung kabilang party dahil nga irrelevant na. Kasi ang pinag-uusapan dito is yung issue regarding sa pagka-aresto kay Pangulong Duterte, kung tama ba o mali. So hindi naman related yung sinasabi niyang mga findings doon sa EJK daw. Ngayon, kung sasakyan din naman natin, kasi sinakyan niya ni ni Senator Amy. Pero kung sasakyan nga natin yung sinasabi ni ni John Vic Remulla, bakit hindi nyo kasuhan yung pulis na naggawa ng findings na halimbawa, nasabi nga nila na cardiac arrest pero may tama naman daw ng bala sa ulo. So doon pa lang may mali na, bakit di nyo kasuhan yung pulis? Di ba? Napakasimple. Bakit hindi nyo kasuhan yung pulis? Tulad nung ginawa doon kay Kian de los Santos. Pinalalabas ng mga pulis na ito sangkot sa illegal na droga, and later on napag-alaman ng korte na hindi pala totoo, nahatulan ng reclusion perpetua yung mga pulis na sangkot doon sa pagpatay kay Kian de los Santos. Gawin lang naman kasimple. Kung may mali yung pulis, kasuhan nyo yung pulis.
Ang tanong, kinasuhan ba ng mga sinasabing mga biktima na yan, yung mga pulis? Hindi nila kinasuhan. Bakit? Kasi hindi naman nila matukoy talaga kung pulis talaga yung tumira doon o hindi eh. Kasi nga, 'di ba? Yung isang interview nga doon sa sinasabi biktima daw ng EJK. Pinasok daw yung bahay nila ng mga hindi kilalang tao. So hindi kilalang tao, inassume nila mga pulis yun. Dahil nga yung kanilang kaanak involved doon sa illegal na droga, ina-assume lang nila mga pulis yun. What if vigilante yun, mga tao ng mga drug lord, nagkaroon ng onsehan, gustong patahimikin para hindi sila madiin. 'Di ba? Lahat kasi sinisisi kagad kay Pangulong Duterte, wala pang investigasyon. If this will be applied in, let's say, a court hearing, pwede po yan siya objectan on the ground of it being irrelevant to the current issue being discussed. The Senate investigated? Has the Senate tried to investigate deaths by cardiac arrest but with bullet holes in the head? Parang nalilito ako kasi yung Kian de los Santos, may 3 pulis na na-convict ng murder. So hindi natin masasabi na talagang Homicide po. Actually, sinagot nga ni Senator Amy pa rin eh. Okay, That is ano one nga? of several thousand now. Nevertheless, hindi masasabi na zero. Kahit pa paano. Actually, meron na akong ano pinatulan. May, kung hindi ako nagkakamali, 16 na kaso na ang nahalukay ni Dr. Raquel Fortun ng taong Okay. So, ang labing- certificate po ay nagsasabi ilan yun? na Labing walang anim? naging problema. Dito nagsasaluhan yung magkapatid nagtatakipan Pag naramdaman nung kapatid na medyo nadidiin yung isa, sisingit magbabatim para sagipin yung kanyang kapamilya. Sagip kapamilya nga, 'di ba? Sabi nga do sa Channel 2 sa ABS-CBN, sagip kapamilya. So ganun yung ginagawa nitong dalawang to. Kapag nararamdaman nila na nadidiin yung isang remulya, magbabatin yung isang remulya para iligtas. So tatakipan sila. Naging problema, pero ang autopsy, nakikita pong may butas po sa ulo. Pero, sabi nga ninyo, noon, hindi pwede. Dahil natatakot, nag-iilang, hindi kakayanin. Pero ngayon, bakit hindi magpila ng kaso sa Pilipinas? Ano ho yan? Nakita natin, sabi mo, may katibayan tayo sa Okay, 15. okay. Ayan, kay Dr. Fortun. Andyan, meron nakikita, may nakuha. Ano nga eh, marami Comment tayo guys. So kung makikita po natin, sabi naman ni ni Secretary Boying Remulla, meron daw, I believe 16 ba yun, sinabi niya na investigative reports daw si Dr. Fortun. So from there, actually, meron silang findings sana na pwede nila gamitin for source for conducting an investigation in relation dun sa drug war. So yun lang po, in short, meron silang mga documents na sufficient. And again, this is important po talaga sa admissibility issue ng mga cases po sa ICC. Okay, so tuloy po tayo ulit. po kasing komplikasyon ang pag-iimbestiga ng ganitong kaso. Di ba lalo Ang komplikado kung kakalat ka rin pa hanggang dahig? Mas madali na dito. Isang katulad po niyan, yung ballistics. Pagka may nangyari pong pagyayari na may pinatay, ang dapat po dyan, yung scene of the crime preserved, yung ballistics kinukuha. Wala man ballistic report, Okay. wala man police report. Kaya pinabayaan po Ito yung talagang nangyari sa atin na napatagal na panahon na wala na akong gumagawa ng real evidence. Lahat po testimonial evidence na lang. Kaya nagkakaproblema po talaga ang justice system. Yun po yung kinokorrect namin ngayon, ma'am. Paano nyo i-correct yan? Kung cold file yan, di cold file lalo pagdating sa Amsterdam. Kasi pahaba ng pahaba yung panahon. Kung walang katibayan, walang physical evidence, kahit dalhin mo, kalagkarin mo yan sa ICC. Yung sistema po ngayon, basta meron mong demanda, kinakailangan pong magsama ang pulis at piskal para naman maging maayos ang kaso. Kasi hindi naman pwede iutos ng pulis sa piskal o iutos ng piskal sa pulis na gawin ang kanya-kanyang trabaho, dapat po magsama sila. Yun po ang gist ng aming training program ngayon between the police enforcers and the fiscals. Tapos itatransmit pa yan sa ICC, di ba? Di mas mahaba yung proseso, mas natagalan pa tayo, mas kawawa yung mga pinatay o allegedly na murder, mas hahaba pa yung proseso. Kung dito, di harap-harapan na lang na matapos na. Hindi po ba? Sana po magawa natin ito hanggang sa mga susunod na taon. Kasi sabi ito niyo ay talaga sinisikap namin na talagang baguhin ang sistema. Hindi ko madali, pero di kami nawawalan ng pag-asa na marami na akong pagbabago nangyayari sa sistema natin. Okay. Alright. Okay, so ako po personally, yung pinaka-conclusion ko pong nakuha dun sa part na yon ng Senate hearing is we have a functioning justice and or judiciary system po natin. Because si Secretary Remulla himself, he stated naman na they are already changing the methods being done regarding investigation. Meron na daw parang body-body system pag mag-conduct ng investigation in relation dun sa mga potential EJK cases, okay? So from that pa lang po, may kita natin na gumagana yung justice and or judiciary system natin, okay? And if our justice and or judiciary
judiciary system is functioning, edi dyan po ngayon papasok nga yung admissibility issue because the ICC, as specifically stated po yan sa preamble, paragraph 10 and article 1 po ng Rome Statute, is only complementary to national criminal jurisdictions, meaning papasok lang po yung ICC pag hindi na talaga functioning yung justice and or judiciary system natin. Okay, so yan po yun. That is why it is very important po doon na at least from that interview or from that Senate hearing alone, ako po, yung personal conclusion ko din is gumagana talaga yung justice and judiciary system natin. Plus the mere fact po na ako po mismo rin, meron din ako mga hinahawakan na kaso, kaya gumagana talaga, kung ako po tatanungin, gumagana talaga yung judiciary natin, okay? So ito pong mga nasa likod ko, baka tingin nyo props lang po to but these are actually case files po to. Oops, kung lumabas yung name ng client ko, itatago ko na lang po yan. So I will just show you some of my cases, di ba? So kung makikita mo po niya, this is just one folder. So yun, it means dito para po kay Attorney Neil Abayon, gumagana ang ating justice system dito sa Pilipinas. Yun nga lang, hindi lang siya ganun kabilis dahil nga sa sobrang loaded po ng mga korte natin. So tumatagal talaga. Pero meron. Kaso ang problema, ang ating executive department, which is dapat, di ba, equal power po yung 3 branches of government. Ang naging problema rito, kinukuha na executive department yung trabaho ng judiciary. So parang sinasampal sa muka nitong executive natin, yung judiciary natin na wala na kayong silbi, mga inutil kayo, kaya iaatang na namin yung paghusga kay Pangulong Duterte doon sa mga puti, sa mga foreigner, sa mga banyaga. So dahil hindi nyo kayang i-handle yung kaso na to, doon na lang, mga inutil kayo. So parang ganoon ang nangyayari. Ito yun yung pinalalabas ng gobyerno natin. Kasi nga kung gumagana naman yung ating judiciary natin, tulad nga sabi ni Atty. Neil Abayon at sinasabi rin naman ni Senator Amy Marcos, bakit hindi niya lang dito ninyo usigin si Pangulong Duterte harap-harapan? Doon kasi itatransmit mo pa kung ano yung makukuha mo mga findings dito, mga documents, di ba? Mas matagal. Kung dito, harap-harapan, pwede nyo na kagad usigin si Pangulong Duterte. Ang tanong, may nakasambang bang kaso? May nakasampa ba? Wala nga nakasampang kaso. Paano uusad yung kaso? Tsaka nga sabi pa nga rito ni Atty. Neil, panoorin nyo lang po yung buong video niya. Sinabi niya rito na siguro, kasi nag-file ng kaso, yung mga biktima daw ng AJK is 2021, which is term pa ni Pangulong Duterte. At alam naman natin na merong immunity ang presidente sa kahit na anong kaso. So talagang walang mangyayaring pag-usig kay Pangulong Duterte. Pero after niyang matapos yung kanyang termino, wala na yung kanyang immunity. So bakit hindi ipinursyo ng gobyerno natin, hindi tinulungan yung mga biktima ng EJK? Diba, nasa kanila lahat ng means Wala ng immunity, wala ng power, wala ng wala na siyang connection, 'di ba? Pwede nilang usigin si Pangulong Duterte pero hindi nila ginawa. Ang ginawa lang nila, sinakyan nila yung kwento ng mga anti-Duterte. At ngayon, naguhugas kamay sila na sinasabi dahil sa Interpol, dahil daw sa ICC. Pero ang katotohanan niyan, sila mismo talagang gusto nilang mawala ang mga Duterte para sa kanilang mga plano sa 2028 at sa ngayong midterm election. So, yan po talaga ang katotohanan dyan. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.